Alright, at weekly update natin. Siyempre, ang DP natin. Boom! 400k DP na tayo mga tropa. Siyempre, ang ating HP ay 331k. Alright. Check natin yung iba pang stats, no? Ngayon, meron na tayong 90.61% na P damage bonus at PvP damage reduction at 3,000. Meron na rin tayong, syempre kung meron pa yung beacon sa ating headgear, saan ba yun? Enchant, mas mataas ang ating PvP stats. Alright, check ulit natin. Yan, meron tayong 3,1 na PvP damage reduction at 1,457 na PvP damage bonus. Yan. At syempre sa ating guild skill, yan, malapit na rin mag level 40 ang ating PvP damage reduction dyan. At pati yung PvP damage bonus natin, pataas na ng pataas yung level. Yan, syempre sa feathers, di ba? Yun pa rin ang ating feathers, pero pinalitan na natin yung attack feathers dito, no? Yung aking, anong tawag dito? Yung aking sky feather ay pinalitan ko na ng space feather para i-increase ang aking PvP damage bonus. Yan, dalawang statue, yun ang nilagay natin. At syempre, magti-tier 4 na rin itong light and dark natin dyan. Sa iba pang attack statue, yung pa rin, tier 8 pa rin na time and space. Yan, tatlo na pare-parehas. At syempre sa ating defensive feather, yun pa rin, no? Pero malapit na tong mag tier 19, pa max level na siya. Isa na lang ang kulang. Tapos dito ay tier 18 and a half, no? Dito ay tier 17 pa rin, tier 17 pa rin. Syempre sa pinakauli, yun pa rin, walang nagbabago dyan. Hindi natin ina-upgrade yan. Alright. At sa statue, no? Sa statue, max level pa rin yung mga nandyan. Siyempre, ang ina-upgrade ko ngayon ay Conqueror. Para yan sa ating PDEF at MDEF, no? Siyempre, meron din yung Ignore PDEF at MDEF na makakatulong sa atin. Siyempre, paunti-unti, ina-upgrade din natin ang Valkyrie Relic for our elemental resistance at elemental damage. Siyempre, kasama na rin dyan ang ating neutral damage para sa ating sacrifice na level 5 na. Alright. At syempre sa ating sigils, update sa ating sigils, no? Pa-max level na ang ating sweep breakout. At tulad ng sabi ko, dapat papalitan ko na tong silver soul, pero hindi ko pa siya napapalitan dahil busy tayo last week, no? So nung mga nakaraang dimension drill, ang ginagamit ko pansamantala ay Braveheart dahil mataas yung level ng aking Braveheart na level 21 yan. Kaya ayan yung pansamantala kong ginagamit. Pero tulad ng sabi ko, gagamit tayo ng Surging Protection. Yan, kaya lang level 10 pa rin siya. Kung mapapansin nyo dito, halos pantay-pantay yung mga level ng aking mga purple sigils, no? Level 10 yung Surging Protection, yung Weakness Gaze level 10. Ano pa, Deadlock level 11, level 15 Megaton Bash, level 15 Choice Maze, no? So marami tayong ina-upgrade ng mga purple sigils kasi ayan yung mga ginagamit natin pang PvP, PvE, di ba? At sa tingin ko, no, napansin ko lang, no, parang ang taas na sobra nung aking 3,000 PvP damage reduction. So instead of mag Surging Protection, baka gumamit na lang ako ng Deadlock Aurora, no? Para medyo balance ang ating stats kasi sobra-sobra yung aking PvP damage reduction na pag-iiwanan yung ating P damage and M damage reduction. Alright. At syempre sa medals, yun pa rin, no? Pero dito, ina-upgrade ko yung aking Medal of Valor para sa aking P attack. Ngayon, puro P attack ang aking ina-upgrade. Yan.
Yan, tapos sa ating rock medal, level 27 na yan. Sa fire medal, level 23, P damage, di ba? Para sa mga nagtatanong kung saan kinukuha yung P damage, ito yung may pinakamalaking ambag sa ating P damage, yung Medal of Heroism at fire medal. Yan. Siyempre, pinagpapantay-pantay lang natin yung iba dito, na tulad ng Medal of Innocence at Frost medal. Yan. Ano pa ba? Sa ating yung card deck. Laging tinatanong to, ano ba dapat yung ating card deck, no? Ang card deck ng Paladin ay yung passive lang yung kukunin nyo. Siyempre, una dyan na magandang passive ay yung HP percent, no? Saan ba yan? Eto, Major Longevity B, no? Pero sa ba't hindi naka-deploy, kaya pala mababa yung DP ko. Ayan, meron yung HP plus 2%. Siyempre, ito pa lang yung mga nakompleto ko, kaya ito pa lang yung ginagamit ko pansamantala, no? Meron tayong dyan MDEF, no? Pag dineploy natin yan, no? Mataas yung DP natin. Yan, syempre yung maganda dyan, syempre yung P damage, no? Etong Major of Bravery, no? May P damage yan plus 2%. Makakatulong yan. Pero ang plano sa late game, syempre purple, etong Major of Brutality, yang Empower, no? Kakombo yan ng ating Might of Ymir. Yan. Although may mga nagsasabi na hindi gumagana yung Empower bug daw, ewan ko. Pero yun ang plano. Alright, kung bug man yan, mapipix din yan na for sure. Yan. Sa ating card deck, no? Wala pa tayong masyadong, dalawa pa lang ang naka-activate sa atin. Yung MDEF at itong Major Tenacity at Major Longevity. Pero ang kukunin natin dyan, itong HP syempre. At saka yung P damage. Yun lang yung passive. Tapos pag-iipunan natin yung purple cards. Ito, yung Major Brutality. Alright, syempre damage test, no? Damage test natin bago makalimutan. Yan, wala tayong food buff. Syempre ang damage natin ay yan, 900 to 1M. No, normally 1M din. Pero pag syempre, kapag meron niyang ang tawag dito, battle chant, mas mataas. Alright, pagka may food buffs at shiny, umabot na yan ng 1.3. Yan, nag 1.2 siya minsan. Alright, yun lang for our update, di ba? At kung tinatanong nyo kung mag-change job ba tayo from RK, napag-desisyonan ko na, no, na hindi tayo mag-change job, itutuloy natin ang Paladin kahit 2-2 class lang tayo. Alright, kita-kits next video. Bye-bye!